Okay, magsimula na po tayo dahil kaunti lang oras natin sa gabi ito. Ang ating pag-aaralan is, ang pamagat po ay The Signs of Spiritual Maturity in Christ. Yung mga tanda na tayo ay spiritual mature na, malago na sa kalagayang spiritual kay Kristo Jesus. At ang ating teksto ay masusumpungan sa Efeso 4:25 hanggang 32. Okay? No? So kung may mga Bible po tayo, o paki-flash na po dito ang Ephesians 4 verse 25 hanggang 32. Maikli lang po ito, kaya makinig po tayong mabuti para makatapos din po tayo agad. Okay. No, simulan po natin sa verse 25. Okay, handa na po ba tayo? Kung handa na po tayo, paki-plus po dito. Hello? Meron na po ba dyan? Ephesians 4, Efeso 4, babasahin po natin lahat. Okay. Ayan. Lahat po tayo magbabasa at laksan po natin ang ating mga tinig sa ating pagbabasa. 1, 2, 3. Kaya't pagkatapos, itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. 26. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. At huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may bahagi sa nangangailangan. 29. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamagitan niya ay kayo tinatakan para sa araw ng pagtubos. 31. Lahat ng pait, galit, poot, pag-aaway at paninirampuri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. 32. Mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Okay. So, diyan po natin kukunin ang ating topic, Ephesians 4:25 to 32, the signs of spiritual maturity in Christ. Okay. So, ang pagiging kontento ay mabuti. Alam po natin yan. To be content is good, no? But, being satisfied ay ito po ay yung pagiging satisfied ka na sa mga bagay na nasa iyo ay isang dangerous, no? Na kinakailangan, isa sa kailangan nating i-desire, hindi daw tayo masatisfied. Ano po ibig sabihin yan? Pagka tayo po ay yung nasasatisfy na tayo kung ano yung nasa atin ngayon o yung ano tayo ngayon, ito po ay delikado. Bakit po? Sapagkat isa sa kailangan nating i-desire ay yung spiritual growth. Dapat may dinidesire tayo, no? Hindi tayo masatisfied na ganito ka na o ano na yung kalagayan mong spiritual, kundi mag-desire pa daw po tayo ng tinatawag na spiritual growth, na lumago tayo sa kalagayang spiritual, no? Now, when I speak spiritual growth, ito po ay hindi yung panglabas lamang na anyo, but really growing inside. Yung tayo'y lumalago sa loob natin, sa ating buhay spiritual, no? Pag sinabing spiritual growth, ito po ay isang proseso. It is a process of becoming more and more like Jesus Christ. No? So, yun ang ibig sabihin ng spiritual growth. Ito ay isang proseso para tayo ay maging kagaya
more and more, higit at higit ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi natin dapat i-satisfy, kamukha ko na nga si Lord, gagawa ko na yung mga utos ng Panginoon. Hindi tayo dapat ma-satisfy sa ilang mga bagay lang na nakakasunod tayo at yung mga ibang mga bagay ay hindi natin nasusunod at hindi natin nagiging kamukha ang ating Panginoon, kundi ang i-desire doon natin, ito po yung tinatawag na spiritual growth, yung dinidesire natin, ninanais natin na maging kamukha ng ating Panginoong Hesukristo o maging kagaya niya more and more and more. So, ang goal natin bilang mga Kristiyano ay yung maging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Siguro lagi niyo itong narinig, ba't kaya lagi sinasabi ni Pastora na maging kamukha tayo ni Jesus? No? Kayo po ang sumagot, kamukha na ba talaga ninyo ang ating Panginoon? Kamukha na ba talaga natin ang ating Panginoong Hesukristo? So bakit napakahalaga na maging gaya tayo ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit mahalaga to become like Jesus Christ, no? Mula nang tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas, no? Sinasabi ng Biblia na tayo tumanggap ng kaligtasan. No, siguraduhin natin na talagang ginawa natin yan, tinanggap natin si Jesus sa ating mga puso at talagang tiyak na tiyak talaga tayo na nandito na siya sa puso natin, sa buhay natin at tumanggap tayo ng kaligtasan. At kung may kaligtasan tayo, ito ang kalooban ng Diyos, ito ang dapat mag-take place na tayo ay lumalago sa kalagayang espiritual. No? Alam natin ang bawat living things ay lumalago. Ang halaman ay tinatawag na living things. Ibig sabihin, may buhay yan, di ba? So, kinakailangan kung to ay living things, lumalago yan, lumalaki. Ang mga hayop, living things po yan, kinakailangan lumalaki yan o lumalago, nag-grow. Pero yung plastic na halaman, no, ito ay isang plastic, yung nasa labas, no, hindi lalago kasi plastic yan, no? Wala siyang buhay. Pero tayo, bilang nakakilala kay Kristo Jesus at si Jesus, nasa puso natin, nasa buhay natin, buhay si Jesus, kaya kinakailangan dapat lumago tayo. Tama? No? Dahil buhay si Jesus na nasa atin. So, dito nagsisimula na tayong lahat ay dapat mag-desire ng ating pananampalataya ay lumago. At hindi lang lumago, kundi maging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Ano naman dahilan kung bakit kailangan natin maging kagaya at kamukha ni Jesus? Dahil kapag lumago ang ating pananampalataya, everything about us, lahat ng bagay na nasa atin o patungkol sa atin, ay mag-i-improve. No? Dahil kung lumalago ang pananampalataya natin, mai-improve yung mga bagay na nasa atin. Nagbabago tayo, nagkakaroon tayo ng bagong pamumuhay, at nai-improve tayo sa kalagayang spiritual, no? So, kung meron tayong spiritual growth, magkakaroon tayo ng ma-enhance tayo, magkakaroon tayo ng ability na magkaroon ng mga challenges sa mga difficulties na naranasan natin sa buhay, no? So, hindi ka basta susuko, hindi ka basta manghihina dahil nag-grow ka na. Hindi ka madaling sumuko ngayon, hindi ka madaling manghina sa mga pagsubok, mga problema na dumadating sa iyong buhay. Sapagkat alam mo na kung ano purpose mo, kung bakit ka nabubuhay, at alam mo na ang meaning na kay Kristo Jesus. No? Na dati-dati, walang paglago. Dati-dati, upo ka lang dyan ng upo, labas. Upo, labas. No? Pero ngayon, hindi ka nalang basta umuupo, kundi habang tumatagal, na-realize mo na kailangan mo talagang maging kawangis ng ating Panginoon. At dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, tayo ay lumalago, nagbabago, at nagiging iba. Tama po ba? May nakita po ba tayong malaking pagbabago sa ating mga buhay? Meron na po ba? Okay, so ano yung mga paltandaan na may spiritual growth na tayo? Dito natin, tingnan po natin, huwag niyong titingnan yung katabi ninyo. Ang titingnan niyo yung sarili ninyo. Ano-ano yung mga paltandaan na nag-grow na tayo? Actually,
parang sa mga bahago lang ba ito? No, hindi, kundi para lang din sa mga matatagal na. Ano na yung pagbabago na nangyari sa iyo mula nung makilala mo ang Panginoon? Ma-realize natin, wow, malaki na pala yung naabot ko. Marami na pala akong napagdaanan, no? Yung sinasabi dito sa Ephesians 4. At ito ay maging babala sa atin na kahit matagal na kayong nag-church, kinakailangan talagang hindi sa tagal di ba? Doon sa pagtanggap ng salita ng Diyos at pagsunod sa salita ng Diyos. Dahil marami rin na matagal na sa gawain ng Panginoon. Ilang taon na naglilingkod o balik-balik sa gawain, pero hindi pa rin nakikitaan ng maturity. Ako nga may sinabihan na isang tao Sabi ko sa kanya, alam mo Brad, matagal ka na sa church, dapat ikaw na nga nagpa-follow up Dapat ikaw na nga nagpapagamit sa Panginoon. Pero gusto niya, siya pang ipa-follow up. Hello? Naunawaan natin, no? Sana hindi tayo gano'n. Now, pero sabi niya, marami daw siyang alam at marami daw siyang gift, no? Pero sabi niya, kailangan daw, pinapalo up pa rin siya. No? So, ngayon, para malaman talaga natin kung talagang nag-grow na talaga tayo, dahil baka hindi alam ng iba sa inyo, kailangan pala, ganun pala ako, o yun pala tandaan na nag-grow na ako. Number 1, sige, take note, sulat nyo ito, kung sino ba talaga, o ano yung palatandaan ng mayroon ng spiritual growth. Ayon sa Efeso 4:25 hanggang 32. Number 1, you are growing with integrity. Yan ang number 1. You're growing with integrity. May integridad ka. Efeso 4, talatang 25, sabi ito sa Bible ko, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. At tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. No? So, sabi diyan, dahil dito, itakwilan natin ang pagsisinungaling at tayo'y lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Now, pag ikaw ay may spiritual growth na, may integridad ka na. Dati-rati, pag ikaw ay nagsalita, ang hirap mong paniwalaan. No? Yung ang taong walang integridad, parang napakahirap paniwalaan. Bagsak ang integrity na isang tao, kung magsalita ay hindi nagsasabi ng totoo. No? May totoong pangyayari, pero napakalayo ng sinasabi mo. So ano-ano ay example nito? Halimbawa, siya nagsasalita ng puros exaggeration. No? Ano ba yung exaggeration? Para bang pinalalaki mo, pinagagrabe mo, no? Lumalampas ka sa totoong kwento. Bawa, nagkwento ka, tapos yung kwento mo, exaggerated na. Alam mo ba, yung si Brad, ganito yan. Parang nag-exaggerate ka, hindi naman talaga ganon, pero lumalampas ka na sa totoong kwento, no? So, ang tawag doon ay, yung integrity mo ay nawawala. Hindi ka natuloy makapaniwala ang iba sa iyo dahil yung masyadong exaggerate yung kwento mo. So, pagka nag-grow ka, hindi na exaggeration, masyado yung mga sinasabi. Kundi nagsasabi ka talaga dapat na ang totoo. Pangalawa, yung isang nag-grow, hindi siya dapat may mga false accuses sa kanya. Gumagawa siya ng mga maling dahilan. No? Yun yung hindi mo papagkatiwalaan No? Pag sinabi mo, Brad, ba't ka absent nung Sunday? Sino ba dito wala nung Sunday, no? Ba't ka ba absent nung Sunday? Sasabihin mo, umulan po no? Pero hindi naman pala umulan. Hindi naman umulan na. Sa amin po, umulan, malakas. Di ba? No? So, ibig sabihin, yung may mga excuse lang. Kaya, ibig sabihin, yung hindi ka tuloy mapagkakatiwalaan. Tapos natanong pala, may kapitbahay ka palang umaaten, sasabihin, umulan ba dun sa inyo? Hindi po. Sabi ni Brad, umulan daw sa kanila.
excuse lang niya pala yun, no? Naunawaan natin, no? So kung may exaggeration, meron tinatawag na excuses, no? At pangatlo, yung number 2, sumunod na exaggeration, false po yun. False excuses. Pangatlo, false promises. Yung mga pangakong hindi totoo. O sige po, sa Sunday po, tiyak na po yun, a-attend na po ako. Hindi po ako absent sa Sunday. Pero nung Sunday, wala pa rin. No? So, mga false promises. Sige po, sa isang buwan magbabayad na po ako ng utang. Naunawaan po ba natin? No? So, mga false promises, hindi mapagkakatiwalaan. Ano? Diba? So, ibig sabihin, dapat sabihin mo totoo talaga kung ano dahilan, kung bakit, no? Kung bakit hindi ka naka-attend, kung bakit hindi ka nakabayad ng utang, mas maganda, yung nagsasabi tayo ng totoo. No? Mas masaya po yun, no? Okay, so lying, pagsisinungaling, isa pa po yan. Dito, yung pagsisinungaling, no? Mahirap paniwalaan yung mga taong nagsisinungaling. Kahit man lang nagsinungaling ng isang beses, 2 beses, minsan ang hirap na nilang pagtiwalaan. So, yung integrity, nawawala. Pero tandaan po natin, pagka tayo nag-grow, meron na tayong integrity. Sabi nga po sa Biblia, sa book of Matthew, let our ye be ye and your nay be nay. Ibig sabihin, yung ating oo ay maging oo at yung hindi ay hindi. No? Pag sinabi ng mga a-attend ka ng prayer meeting, siguraduhin mo umattend ka. Pag sinabi mong a-attend ka ng linggo, siguraduhin mong a-attend ka. Dahil ang sabi sa Biblia, ang lumampas dito ay kasalanan. Yan ang sinasabi sa book of Matthew. No? So, kaya ang isang tao na may integrity, sa yung taong nag-grow na sa kalagayang spiritual. Dahil sa kanya, pag sinabi niya, ginagawa niya. No? Pagka sinabi niyang oo, ginagawa niyang oo. Pagka sinabi niyang hindi, sinasabi niya hindi. No? Number 2, you are growing if you handle your anger properly. Hindi naman masamang magalit eh. Sabi mo sa katabi mo, hindi masamang magalit. Pwede rin palang magalit, no? So, pero tandaan nyo, kung magagalit kayo, pakinggan ninyo yung sinasabi sa Efeso 4, no? So, ang isang tao na nag-grow o may spiritual growth na, sila yung mga tao na kaya nilang i-handle ang galit, no? Okay, paano mo hina-handle o hinahawakan ang galit mo? Sabi ko nga kanina, hindi masamang magalit eh. Pero paano ka magalit? Paano mo hina-handle ang galit mo? Tandaan po natin, ang galit ay isang emosyon. Talagang dumarating yan sa tao dahil emosyon po yan. Kagaya ng masaya, kagaya ng malungkot, yan po ay isang emosyon. No? Pero dapat, kung nagagalit ka, dapat hawakan mo ang iyong emosyon. No? Kaya mong i-handle o hawakan ang iyong emosyon. Una, huwag kang magagalit ng sobra-sobra. Diba? May mga tao na sabi, nako, humanda ka pag ako naggalit ha. Hindi mo kakayanin ang galit ko. Ganyan eh. Diba? May mga tao nagsasabing ganyan, hindi mo kakayanin ang galit ko. No? Yung iba, pag nagalit, nagka-curse. No? So, nagka-curse siya, sinusumpa niya yung taong kagalit niya. Yun ang hindi dapat mangyari. Pag nag-grow na tayo, hindi ka dapat humantong na sobrang galit. Hindi ka dapat humantong sa kina-curse mo na yung tao dahil sa sobrang mong galit. No? Nagsasalita ka na ng sobrang masakit. Kahit anong galit mo, huwag kang magsalita ng sobrang masakit sa isang tao. Kahit ano pa yung ginawa niyang mali sa iyo. Dahil ang isang tao o Kristiyano na mature na sa kalagayan spiritual, pag nagalit siya, na-handle pa rin niya yung emosyon na ito. Hindi siya sobrang galit, hindi siya nagmumura, hindi siya nagka-curse, no? Hindi niya pinapakita
kung ano yung sinasabi niya dahil sobrang galit. Oh, kaya ko lang nasasabi to, sobrang galit ako. Diba? Anong ibig sabihin nun? Para bang excuse mo sa sarili mo yun na pwede kang maggalit ng sobra dahil galit na galit ka dahil sa ginawa niya? No? May mga iba pa na sabi, pag ako nagalit, walang makakapigil sa akin. Diba? Diba? May narinig na tayong ganyan. Hindi niyo ako mapipigil pag ako nagalit. Pag ako, mabait ako ha. Pero pag ako nagalit, hindi niyo ako mapipigil. Diba? Parang excuse natin ng mga tao yan. No? So, may mga tao naman nagsasabi na Christian na pag ako nagalit, hindi ako titigil hanggat di ako nakapagmumura, hindi ako nakakasigaw, hindi ako nakakapanakit. No? Pero hindi yan ugali na isang Kristiyanong mature. No? Kung nagalit siya, hindi naman siya nananakit, hindi siya nagmumura, hindi siya sumisigaw. Tandaan po natin, tayo ay mga, ano po tayo? Tayo po ay mga, hindi nyo kilala ko sino kayo. Tayo po ay mga Kristiyano. No? Tingnan nyo nga, taglay natin ang pangalan ni Kristo. Dahil yung Christian, alisin mo yung IAN, ang matitira Christ. Taglay-taglay natin ang pangalan ni Kristo. At si Kristo ba nung nagalit, nagmura ba siya? Nung si Jesucristo nagalit, nanakit ba siya? Hindi naman, di ba? So be like Christ. Yun na nga laging paulit-ulit natin sinasabi. Kung mature tayo sa kalagayang spiritual, kaya nating i-handle yung ating mga galit. Paano magalit? Dapat, Efeso 4, talatang 26. Ano sabi sa verse 26? Sabi, kung magagalit man kayo, uwasan ninyo na kayo'y magkasala. Sabi ko nga kanina, di ba sabihin nyo sa katabi mo, pwede namang magalit eh. Pwede namang magalit. Sabi nga dyan magalit kayo. Ibig sabihin, pwede kayong magalit, pero kung magagalit ka, dapat hindi ka nagkakasala. Hello? So, paano hindi magkasala pag nagagalit? Gaya na sinabi ko kanina, huwag niyong gagawin yun. Na halos sumumpa ka, sinumpa mo na yung kagalit mo, halos magsalita ka ng masasakit na salita sa kanya, sinasabi mo, hindi mo kakayanin pag nagalit ako. Hindi ako titigil ng magalit hanggat hindi ako nakakapanakit, hindi ako nakapagmumura, hindi ako nakakasigaw. No? Ibig sabihin, yan yung mga bagay na kasalanan. Hindi tama, hindi maganda. Hindi yan gawain ng isang Kristiyanong mature. Pero sabi diyan, magalit kayo pero hindi kayo nagkakasala. Sumunod, sabi diyan, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Ibig sabihin, pag nagalit ka, dapat huwag hayaan, nalulubog ng araw, hindi ka pa nagpapatawad. Hindi pa tapos yung galit mo. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay spiritual man o spiritual woman, yung galit ng isang spiritual man o spiritual woman ay madali ang expiration. Ibig sabihin, bago lumubog ang araw, bago alas 5, lubog na ang araw nun, di ba? Dapat nakapagpatawad ka na o wala na yung galit mo. Hello? Hello? Tama? Diba? Pero ibang mga Christian na nagsabi, mature na akong Christian eh. Aba, yung galit niya pinatagal ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon, ilang taon na, hindi pa marunong magpatawad. Ando pa rin yung galit. Hindi makatingin pag andyan yung kagalit. Hindi mapakali pag andyan yung kagalit. No? So, ibig sabihin, dapat nakapagpatawad ka. No? Kinakailangan, hindi nag-i-stay yung galit mo ng matagal. Kundi ang expiration, bago lumubog ang araw. Diba? Bakit? Alam niyo kung bakit? Matalino ang Diyos eh. Pag hindi mo na-resolba yung galit mo at bago lumubog ang araw, hindi pa tapos ang galit mo, alam niyo po ba, mag-uugat pa yun ng ibang mga galit. Nanamnamin mo pa yun habang natutulog ka. Hindi lang niya yan ginawa sa akin ng 1 beses, 2 beses, 3 beses.
10 beses, di ba? Nag-uugat pa, inuugat mo pa sa isip mo. Ilang beses kanya sinaktan, ilang beses kanyang dinaya, ilang beses niyang gumawa ng masama sa iyo. No? Tandaan po natin, ito ay isang emosyon, yung galit. Pero, kinakailangan marunong nating i-control yung galit na dumadating sa atin. Tama? At kung ikaw ay isang Kristiyanong mature, makokontrol mo yung galit na dumarating sa iyo. Ano po ba yung kabaliktaran ng galit? No? O inis. Kinakailangan maging kalmante ka, mahinahon ka. At ang sabi sa verse 27, ito sabi sa verse 27, huwag mong bigyan pagkakataon ang dyablo. Sige nga po, basahin po natin muli yung verse 27, 1, 2, 3. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Neither give place to the devil. Pag nagagalit ka, huwag mong bigyan daan ng dyablo kasi pag pinatagal mo yung galit mo, pag ninamnam mo pa yung galit mo, pinag-isip-isipan mo pa yung ginawa ng taong nakasakit sa'yo, ano po mangyayari? Sabi, nabibigyan daan mo ang devil. Pwede pa niya sabihin sa isip mo, di ba? Siraan niya, kinakausap ka pa niya ng devil. Hindi ba't nung isang linggo, ganyan din ang ginawa sa'yo? Di ba't nung isang araw, ganun din ang ginawa sa'yo? No? So, ibig sabihin, pinag-iisip-isipan mo pa yung mga kamalian niya. Hindi lang yung araw na yun na ginawa niya sa'yo, kundi maging yung ibang mga ginawa niya sa'yo ng ibang mga araw, dinidibdib mo pa. Kaya nga, nabibigyan daan mo ang dyablo. Naintindihan po ba natin? Number 3, you are growing if you are not guilty in stealing. Verse 28, no? Ulitin ko, you are growing if you are not guilty in stealing. Kung hindi ka, sabi sa verse 28, ang magnanakaw ay wag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa nangangailangan. So ano yung inaakay dito ni Pablo? Na ang isang tao, na isang Kristiyanong mature ay masipag, nagtatrabaho. May mga bagay na temptation na dumarating sa kanya, na kunin ng isang bagay na hindi kanya, o mag-interest ng mga bagay na hindi kanya, no? Yun na isang temptation, no? Sino na sa inyo na nakapagsoli na ng sobrang sukli? Nasuklian kayo ng sobra. Wow, blessing. Di ba? Sasabihin mo pa, blessing, no? Di ba? Pero ang isang mature na Kristiyano, kapag may sobrang sukli, alam niyang hindi kanya to, binabalik niya. Tama po? O sobra yung timbang. Nung isang araw lang na malengke ko, no? Parang tinesting ako, So, sabi ko, 2 yung kinuha kong, ano ba yung binili ko noon? Inano niya lang sa akin ay 1. No? Yung sinukli niya ako sobra, sabi ko, ay ate, 2 po yung kinuha ko. Ay, salamat. Diba? So, ibig sabihin, dumarating na tinitesting tayo. Wala naman nakakita eh. Diba? No? Wala naman dito si Brad o si Sis, hindi mo kasama. No? Kaya okay lang siguro. Minsan natetesting tayo, pero ipakita natin na tayo ay mature Christian. Kaya ibig sabihin, pag sobra sukli, susuli natin. Pag sobra yung bagay na binigay sa atin, ibalik natin. Dahil hindi atin yon, sa Kanya yon, no? Ipatama natin, isoli natin, ibalik natin. Dahil tayo ay mga mature ng Kristiyano. No? Number 4, 6 lang po ito, pang-4. You are growing on how you communicate with others. Tayo ay mga spiritual ng mature o malago na sa kalagayang spiritual kapag marunong tayo makipag-usap sa iba. No? Sabi sa verse 29, Ephesians 4:29, no? Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi inyong
makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. No? So, kapag tayo nakikipag-usap, sino man kausap natin, siguraduhin natin na meron silang napupulot sa atin. No? Mabuti, mabuti. Yung mga salitang lumalabas sa atin ay hindi nakakasakit, hindi nakakainsulto. No? Kung sa tingin mo na insulto yung tao, mag-sorry tayo. Ay, sorry, nakapagsalita po ba ako ng masama? Nakapagsalita po ba ako ng masakit? Sorry po, patawad po. No? Dahil dapat yung lumalabas sa bibig natin ay kung tayo mga mature Christian, nakakapagbigay ng encouragement. No? Nakapagbibigay ng mabubuting pagtutuwid sa mga taong kaharap natin o kausap natin. Sino man yan, anak man natin yan, nanay man natin yan, kapatid man natin yan, kasamahan man natin yan dito sa church, dapat ang lumalabas sa bibig natin ay hindi bad, hindi masama, kundi pampalakas ng loob, blessing para sa kanila, yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Tama po? No? Halimbawa, minsan parang hindi na tayo maingat, pagkausap natin, asawa natin, mga anak natin, no? Parang kung ano na lang lumabas natin, bibig natin, kundi maging pagpapala pa rin tayo sa kanila. Dapat marunong tayo magpasalamat kung dapat meron tayong pagpasalamat, no? Dapat marunong tayo magbigay ng pampalakas, no? Hindi yung lagi lang na napapansin natin, hindi maganda. Di ba masama yun? Ano ba naman yung luto mo ngayon? Ang alat. Pero yung masarap niyang ulam, hindi mo pinansin. Hindi mo sinabi, wow, ang sarap ng ulam natin Di ba? Pero yung maalat, yung sunog, lagi mo siya ano ba to? Sunog. Ano ba to? Di ba? Hindi. Dapat yung nakapagpapalakas ng loob, kahit na sunog, siguro, honey, siguro, madami kang ginagawa kanina, kaya naiwan mo yung niluluto mong bangus na sunog, Di ba? Ganon. Para bang maganda ang buhay, magaang ang buhay, kahit may kapalpakan na nagawa ang asawa, isipin mo na lang na hindi niya yung sinasadya. Siguro marami siyang ginawa. Huwag mo isipin na nag-chat siya o nag-text siya. Kundi isipin mo, marami siyang ginagawa. Tama po ba? Tama po ba? Di ba? Mas magaang ang buhay, hindi kayo mag-aaway. Hindi magulo ang buhay, no? So, kinakailangan encourage natin. Panglima, no? You are not growing if you're not grieving the Holy Spirit. No? Ito po napakahalaga. Hindi tayo lumalago kung madalas natin bigyan ng kapighatian o kalungkutan ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is God and He is a person. Siya ay isang persona. No? Sabi diyan, verse 30, huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating sa takdang araw. No? Kinakailangan hindi natin siya pinalulungkot. No? Kailan natin madala siyang palungkutin? Sabi sa verse 31, kaya nga, sabi po sa verse 31, alisin na ninyo, no? Lahat ng paglait, galit, poot, pag-aaway, at paninirang puri ay inyong alisin pati lahat ng kasamaan. Kasi yung mga bagay na yan na sinasabi sa verse 31 ay nakapagpapalungkot sa banal na Espiritu. Kung meron kang pait, bitterness, bakit ba ang pait-pait mo sa tao na yon? Bakit ba kung makapagsalita ka sa kanya, bakit ang tigas? Bakit parang galit na galit ka? No? Sabi, alisin ang bawat pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri, sabi, at lahat ng kasamaan. Dahil yan ay nakapagpapalungkot sa banal na Espiritu. No? So, yung mga bagay na yan, pag meron tayo, hindi nawawala sa atin yan, hindi mo hiningi ng tawad sa Panginoon yan, malulungkot ang banal na Espiritu. Kaya dapat wala nito. Wala yung pait, wala yung galit, wala yung inggit,
wala yung pakikipag-away, wala yung paninirampuri, no? Wala yung mga kasamaan. Dagdag ko pa, yung katamaran na kapag papalungkot sa banal na Espiritu. Katamaran mag-pray, katamaran gumising ng maaga, no? Katamaran na manalangin, no? Malulungkot ang banal na Espiritu pag hindi tayo nagpe-pray. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi ko na patataasin sa inyo kung sino yung nagbabasa. Alam niyo yan. Pero siguraduhin natin sana sa araw-araw, kung hindi nyo mamagawa, araw-araw, every other day na lang. Pero bumawi kayo, damihan-damihan nyo. No? Kahit anumang nyo, pagod ninyo, bigyan daan ninyo ang mga bagay na makakatuwa sa Panginoon, sa banal na Espiritu. Natutuwa ang banal na Espiritu kung tayo laging kumakausap sa Kanya. Kung tayo nagbabasa ng Biblia, kung tayo nakikinig ng salita ng Diyos. No? Pangalawa, saan pa siya nalulungkot ang banal na Espiritu? Kapag madalas tayong mag-isip ng mga negatibo. Dahil pag nag-iisip tayo ng mga bagay na negatibo, asan ang pananampalataya mo? Diba, gusto ng Diyos, meron tayong pananampalataya. Sabi sa Hebrews 6, no? Hebrews 12, verse 6, sabi, dito nalulugod ang banal na Espiritu kung meron tayong pananampalataya. At ang kabaligtaran ng pananampalataya ay yung pagiging negatibo. Na lagi na lang negative tayo. Naku, saan ko kaya kukunin pambayad ko? Sa utang ko. Naku, wala na tayong budget sa bigas, no? So, ganun, lagi na lang tayong negatibo. Ba't hindi tayo magtiwala sa Diyos? Manalangin sa Panginoon, Lord, alam mo ang pangangailangan ko. Nangako ka, Panginoon, ikaw ang magsusupply ng pangangailangan ko. No? So, dapat, may faith tayo. Pakita natin sa Diyos. Sabi nga, kung walang pananampalataya, hindi tayo nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. No? Dapat with faith. Pangatlo, ay yung procrastination. Yung mamaya na, bukas na, sa 1 taon na lang, bata pa ako. Lord, hindi muna ako maglilingkod, bata pa ako. Nang tumanda ka na, sasabihin mo, Lord, hindi na ako maglilingkod kasi matanda na ako. No? Saan lalagay ang Panginoon? Nung bata ka, sabi mo, ay, bata pa ako masyado, hindi na ako muna ako maglilingkod. Nung tumanda ka na, sabi mo, matanda ka na, hindi ka na pwedeng maglingkod. Hello? So, dapat hindi natin pinabubukas yung dapat natin gawin ngayon. Lord, magbabago na talaga ako. No? Bukas na bukas din. Gagawin ko na, susundin ko na yung mga gusto mo, Panginoon. Hanggang sa kinabukasan, hindi mo rin na naman nagawa. Sabi mo, bukas po uli. Hanggang sa hindi mo na nagawa. Kung dapat mong gawin ngayon, gawin mo na. Minsan natutulog kayo, nagising kayo ng madaling araw. Halimbawa, nung nagising ka, sabi sa ng Lord, pray, pray. Sabi mo, Lord, inaantok pa ako, mamaya na lang. Gigising ako mga ginising ka ng Diyos alas 4, gigising ako alas 6, dumating yung alas 6, nag-alarm clock ka pa. Tapos tumunog yung alarm clock mo na alas 6, hindi ka pa rin bumangon. Nalulungkot ang banal na Espiritu. Naintindihan natin? No? Pero yung self mo, hindi mo pinapalungkot. Pag gusto mo ng halo-halo, ng masarap na halo-halo, agad-agad ka pumupunta sa DRT. Doon saan mo, highway, masarap na halo-halo, pinupuntahan mo agad. Kasi gusto mo eh. Di ba dapat ganun tayo? Alam natin gusto ng banal na Espiritu, pero ayaw natin gawin. Tama? Tama? No? Nakakalungkot nga. Kahit tayo, malulungkot kapag ganun eh. Di ba? At panghuli, no? You are growing if you forgive people offended you. Lumalago ka sa kalagayang espiritual kapag marunong ka nang magpatawad sa mga taong nagkamali sa iyo. Ephesians 4:32. Efeso 4:32. Sabi diyan, sa halip, maging mabait kayo at maawain.
mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Now, kapag kaya mo nang magpatawad o kaya mo nang humingi ng tawad sa ibang tao, alam nyo, ibang-iba ka na. Nakakamukha mo na talaga si Kristo. Ang hirap kaya magpatawad. Tama? Tama po ba? Ang hirap din humingi ng tawad. Ano ba mas mahirap sa dalawa? Yung magpatawad o humingi ng tawad? Kapwa, yung dalawang ito ay napakahirap. Pero pag nagawa mo itong dalawang ito, alam nyo, pag nagawa nyo yung dalawang ito, ibig sabihin, nag-grow ka na. Lumalago ka na sa kalagayang espiritual. No? Hindi madaling magpatawad at hindi rin madaling humingi ng tawad. Pero kung kapwa ito'y nagagawa mo, salamat sa Diyos dahil nakakamukha ka na ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil si Kristo man ay ginawa ang lahat ng yan nang nasa krus siya, na nagsabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, dinisenyo tayo ng Diyos para magmahal, dinisenyo tayo ng Diyos para magpatawad, no? Now, kung hindi mo pa magawang magpatawad, ipanalangin mo, Lord, tulungan mo po ako na makapagpatawad sa tao o tulungan mo po ako makaihingi ng tawad sa mga taong na nakagalit ko, no? So, napakahirap pag hindi tayo marunong magpatawad at manatili tayong immature kapag nasa atin yan, no? Kahuli-hulihan, lumakad tayo, nakasama ni Kristo, no? Sundin natin ang banal na Espiritu at nasain natin araw-araw na tayo ay mag-grow, magbago at lumago sa kalagayang espiritual. Naintindihan po ba natin? Malinaw po ba sa atin ang lahat? Tandaan po natin yan at isagawa natin sa ating mga buhay sa araw-araw.